Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, paano minajik nitong mga mangangaral sa INC ang nakasulat na ito, ang pagkatao. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase, nagsubaybay, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ating mundo. Naniyahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang videong ito. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, di natin patatagalin na ang ating pagtalakay ngayon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, muli na namang sasagutin natin punto por punto itong paggamit sa mga aklat katoliko ng grupo ni Felix Manalo kung saan sila'y nabubuhay nito matagal na. At kung hindi ninyo alam ito, siguradong mapauo kayo. Kaya nanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-share ninyo ang bidyong ito sa mga kapwang katoliko kahit na sa INC para alam nila ang ganitong taktika ng mga ministro gamit ang mga aklat katoliko mga kapatid. Tandaan natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Simulan na natin. Ito. Ayon na rin mismo sa mga pare, ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ang babasahin po namin sa inyo. So imagine mga kapatid, mga aklat katoliko, ginagamit nila laban sa atin. Laban sa ating mga katoliko. At ito, lalo na ang aklat na luma kay Dr. Leslie Rumble, that Catholic Church, at ito ang kanilang ginagamit. Isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church sa page 89 sa pagkakaliwat na po sa Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yari. Paano ngayon yung mga born again? Paano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Cristo, tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Pag wala ka daw sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Tanduridad Katoliko at aklat niyo mismo nagsabi niya. Okay, dahil na nabasa nila, kung wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi ka Kristiyano. Ang tanong, yun bang aklat na mabasa diyan kay Father Rumble mga kapatid, ay tumutukoy ba yan sa Iglesia na tatag ni Felix Manalo? Hindi. Ituloy lang pagbasa.
kung ano ang tinutukoy diyan. Malinaw na ang Kristiyano at Iglesia ni Cristo na sinabi na makita ninyo diyan ay walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. So dito pa lang mga kapatid, mula pa noon, sa paggamit nila sa aklat na That Catholic Church, ni Dr. Father ito, Leslie Rumble, ay inaagaw na nila pag nabasa nila ang salitang Iglesia ni Cristo. Dahil sinabi kasi na kung wala ka sa Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yan ang mabasa. Ang punto dito, pag mabasa nila ang salitang Iglesia ni Cristo, abay, ano nilang aagawin na sila na ang tinutukoy sa pare. Meron ba kayong common sense dyan? Ang hindi nila sinasabi mga kapatid, lalo na sa mga nakikinig, ay ang mismong aklat na kanilang ginagamit, isinulat yan patungkol sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, ang kabuuang paliwanag ni Reverend Father Leslie Rumble, malinaw niya yun ay kaugnay sa simbahang Katoliko na tinutukoy siyang Kristiyano, siya ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pahayag ni Father Rumble ay isang depensor ng simbahang Katoliko at sa naturang pahina, wala kayong mabasa na ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo diyan ay kang Felix Manalo na naitatag noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Kaya ang nangyari mga kapatid, ginagamit ng INC ang aklat Katoliko. Ngunit pinuputol-putol nila ang konteksto para palabasin na laban ito sa simbahang Katoliko. Samantalang kapag binasa natin ang buong paliwanag, lalo na ang aklat na ginagamit nila, abay, napatunayan na ang tunay na Kristiyano ay ang simbahang Katoliko. Ginagamit. At ito ay kadalasan ginagamit nila sa mga debate. Itong aklat na ito. At pakinggan natin sila. At kapag binasa po natin ang That the Catholic Church, Rumble by Dr. Leslie Reverend, noong 1954 sa pahina 69, ganito ang nilalaman sa wikang Pilipino na po. Walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naayon sa mga ebanghelyo. Iyan ay totoo sapagkat ang mga nilalaman ng ebanghelyo ay totoo. Lahat ng kanilang itinuturo ay dapat makasama sa pagtuturo ng alinmang iglesia nagsasabing siya ay Kristiyana. Mismo ang pahayag ng mga otoridad sa simbahang Katoliko. Yes, wala tayong tutol dahil otoridad ng simbahang Katoliko. Ang problema lang mga kapatid, daming nabiktima sa maling akala dahil inaangkin, nagiging squatter sila sa anumang nakasulat sa aklat Katoliko. Kaya mag-ingat sa ganitong modus. Pansinin po ninyo yung sinabi po nila, no? Wala anyang iglesyang makakatawag sa kanyang sarili na siya'y Kristiyano kung ang mga aral daw nito hindi naaayon o kasang-ayon sa mga ebanghelyo. Iglesia Katolika, bagsak ka agad kasi pangalan pa lang, hindi na pasado. Kasi Paano hindi pasado ang pangalan ng Iglesia Katolika kung mismo, mga kapatid, ang kanilang kasama sa INC, ito ang sabi. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. See? Galing mismo sa kanilang kasama yan ng Iglesia Katolika
Apostolika Romana, sa pasimula, iyan po ang Iglesia ni Cristo. Paano hindi papasa na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, pinatunayan niya at hindi daw umano ito na itatag. Kung hindi ito na itatag, so bagsak na naman ang kanilang sinabi na si San Ignacio ang nagtatag. Balikan natin si Sinita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. O, hindi natatag bilang pasimula ng organisasyon. Kaya dito pa lang mga kapatid, bagsak na ang argumento nila na ang simbahang katoliko, umano'y, tinatag ni San Ignacio. Hindi pala na itatag. Ito pala'y unang Iglesia ni Cristo. So kung unang Iglesia ni Cristo, etong gumagamit ng Iglesia ni Cristo kahit sa mga aklat katoliko, bagsak na. Pero ang problema dito, ulitin natin mga kapatid, sila ba'y Iglesia ni Cristo? Aba, balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine, oh. Ito, Pasugo Magazine. Nobyembre 1951, pahina 4, ni Leopoldo Aguilar, sa unang paragraph, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong, sino ba si Cristo? Ba't naging Cristo? Okay, tuloy natin. Kaya, kung sabihin nila, wala sa Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano, ano pa kaya? Kung ang dinala niyong nakasulat sa Pasugo Magazine, Iglesia ni Cristo, hindi Kristiyano. Tuloy natin. Hindi sila Iglesia ni Cristo eh. Paano nga ba makikilala ang tunay na Iglesia ni Cristo? Oh, paano masasabing hindi tayo Iglesia ni Cristo? Totoo ba yan? Balikan natin si Sandoval. Ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan So, ito ang dating Iglesia ni Cristo. Kaya, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay makilala sa mga palatandaan, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Galing misa yan mga kapatid. Oh. At hindi totoo na tinalikuran na ng Katoliko ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Sa aklat Katoliko na palaging ginagamit nila at ini-squat na naman nila ang Church of Christ, hindi sila ang tinutukoy dyan, Fundamentals of Catholic Dogma, sa pahina 270, ito ang mabasa natin. In the encyclical Mystici Corporis, 1948, Pope Pius XII declared, to describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Asan ngayon ang sinabi nila na tinatalikuran na natin ang Iglesia ni Cristo? Mali. Dahil kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pasugo Magazine, July-Agosto 1988, page 6. Napakalinaw yan mga kapatid. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Tuloy natin. Ayon na rin mismo sa mga pari. Ano pong kasunod natin babasahin? Ang aklat po Napansin ninyo mga kapatid, may sistematiko sila na paggamit sa mga aklat Katoliko. May sistematiko silang
pandaraya sa publiko. Pang-aagaw sa pangalan para lang ilapat sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Palion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito ay hindi maliligtas. Ano kaya nila hihilutin ulit yan, Kuya Robin? So, gamit nila ang aklat katoliko, paano daw hihilutin? Ha? Pero dito, bistado sila, mga kapatid. Paano nila hihilutin ang harap-harapang pang-iskwat nila sa katotohanan? Bakit? Ginamit nila pahina 60. Ituloy lang natin sa pahina 61. Ito po mga kapatid, paano daw umano? Katolika po ba? At ito ba ay tunay na iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin. Sandali muna. Bago yan, babasahin nila. Isa namang aklat, pero isang harapang pandaraya. Bakit pandaraya? Mamaya, makita ninyo. Balik muna natin ang pahina 60 na binasa nila at pahina 61. Tuloy lang natin. Ito, nakita niyo mga kapatid. Ito ang binasa nila, una sa 60. The Church of Christ today must be a nature in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Hanggang dyan lang sila. Pagkatapos, kung hindi ka aanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas, lumundag sila sa konklusyon, kailangan ka maging Iglesia ni Cristo para ikay maligtas. Pero sino bang Iglesia ni Cristo tinutukoy diyan? Ituloy lang natin mga kapatid. Ito, nakita nyo sa TV screen. The Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful, for Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. Yun ang mabasa sa aklat na ito. Napakaganda. Pero nang napasa kamay nila, nakasulat sa pasugo, ang biktima sa maling akala na iyo'y tumutukoy sa Iglesyang Tatag ni Manalo. Tuloy natin. Ang Iglesia Katolika po ba? At ito ba ay tunay na Iglesia ni Kristo ngayon? Babasahin po namin aklat Katoliko pa rin. Pinamagatang Spirit of Catholicism, sinulat ni Adam Carl sa pahina 2. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos ay may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap
sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo, kung paanong ang malaking punong ensina ay hindi maaaring itulad sa maliit na butil. Ayan. Umamin man, Kuya Robin, inamin nila mismo. Tinatanggap-an niya naming mga Katoliko nang walang anumang ikahihiya. Bagkus ipinagmamalaki na ano yun, na ang Katolisismo raw hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo. Bagsak sila doon sa sinasabi nung aklat na binasa po natin kanina. Yan ang maling akala nila. Bakit? Una, totoo talaga na nakasulat yon mga kapatid. Totoo. Pero alam nyo, pag pinutol ang konteksto, anong sabi ni Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. O yan, narrative can be distorted. Bakit? Tingnan niyo, ang mabasa diyan, nakasulat talaga, we Catholics acknowledge readily without any shame. Ito ang binasa nila. Pero napansin nyo ba mga kapatid, na ang tinutukoy diyan ay ang butil na naging malaking puno. Na ang puno di na makilala sa pinanggalingan nito na butil. Pero ang puno ay nanggaling talaga sa butil. Pero yung sinabing tanggap talaga ng Katoliko na hindi na sila makilala noon sa primitive church. Napansin nyo ba ang page 3? Tingnan nyo ang page 3 mga kapatid. May mabasa diyan. Oh, nakita ninyo? That Catholicism is ever the same yesterday and today. Oh. So asan ngayon ang sinabi nila na hindi na ang Katoliko inaamin na hindi na umano makilala sa primitive Christianity? Napakalinaw ang konteksto diyan. Nang isinulat na we Catholics acknowledge readily without any shame, ni with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even the gospel of Christ. Ginamit ito ng INC para bang inaamin daw ng Katoliko na ang Katolisismo ay hindi na makilala sa unang Kristyanismo. Ngunit, kung tingnan natin ang konteksto, nilihis nila mga kapatid ang konteksto sa paliwanag ni Father Carm Adam sa aklat niya ito. Dahil ang binanggit niya tulad sa isang butil o isang binhi na simula umano sa maliit ito, ngunit habang lumipas na ang panahon, lumago ito hanggang naging malaking puno. Ibig sabihin, ang simbahang Katoliko ay nagde-develop, lumago sa pagpapahayag ng pananampalataya. Yun ang tinatawag na fundamentally the same. Ano yung fundamentally the same? Tulad sa bata. Ang bata pag malaki na, di mo makilala noong siya ay maliit pa. Pero yung lumaki na, alam natin na galing talaga siya sa bata pa na lumiit siya. Ganon din ang simbahang Katoliko. Galing sa butil ng mga apostol, ngunit ito'y lumalaganap. Roma Kapitulo 1, City 8, Hepesti Somon Katangilitay Enholo Tokosmo. Pero iniwasan nila, ang pahina 3. Catholicism is ever the same, yesterday and today. Ibig sabihin, pareho pa rin ang pananampalataya. Kahit ito ay lumago at naging mas malinaw at sa paglipas ng panahon, lumalaganap, ito ra ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga katuwid, ang ginawa nito mga INC
sa pagputol-putol nila sa sipi, mga kapatid. Yun ay court mining upang magmukhang iba na ang ibig sabihin sa aklat ng Katoliko. Samantalang, sa tunay na konteksto, mga kapatid, pinatunayan sa pamamagitan ng aklat ang pag-unlad sa parihong pananampalataya ng simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na kung balikan natin mismo si Sinita, aminadong aminado, Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Nako, naganap sa pamamagitan ng hula. So, totoo talaga ang sabi, mga kapatid. Ang isda ay mahuhuli sa sariling bibig. Tuloy natin. Na ang tunay na iglesia ni Kristo dapat ang aral na itinuturo kasang-ayon ng mga turo ng mga apostol. Ano-ano po ang ilan sa mga aral ng Iglesia Katolika na hindi kasang-ayon ng Ebanghelyo o aral ng mga apostol? Natin sa Aklat ng Buhay Katoliko na isinulat ni Gerald Linsen, 1962 sa pahina 189. Tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makakatagpo ng malinaw na talata na tuwirang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatory. Naman nakasulat, purgatory, Tagalog, pagkatapos English, purgatory. Purgatorio ang nakasulat yan. Sak sila. Pagsak daw umano. Pala nga sa purgatorio. Kuya Siriak, baka naman purgatorio. So, bagsak daw umano, buhay Katoliko. Ito ang binasa nila, mga kapatid. Pansinin ninyo, Pansinin ninyo, paano pinutol nila? Ito, tunay na sa banal na kasulatan ay hindi tayo makatatagpo ng malinaw na talata na tuwerang nagpapatunay sa pagkakaroon ng purgatorio. May karugtong diyan. Yung talaga, INC talaga kayo, incomplete. Ito, ang pagiging nasasaad sa banal na kasulatan na matatagpo, na nagpapatunay sa purgatorio ay ang ikalawang Makabeo, Kapitulo 12, versikulo 46. Napansin niyo, mga kapatid? Ganyan sila. Ginamit nila yung mga napakaluma ng aklat Katoliko sa kanilang kasalukuyang pangangaral mula pa sa panahon ni Felix Manalo. Nakabiktima talaga ng maraming mga inosente. Kaya ulitin ko, i-forward ninyo ang bidyong ito sa mga kapwa Katoliko kahit na sa mga INC na nadala. Baka magamit nila ito na batayan sa saliksik ng katotohanan, mga kapatid. Ano pa na aklat Katoliko? Lang yung wala sa Biblia. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pinaka pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. Yan. Inamin nila, wala sa Biblia. Kaya, hindi aral sa... ipakita ko sa inyo, mga kapatid, paano minajik nito mga ngaral sa INC ang nakasulat na ito. Ito, pansinin ninyo. Screenshot ninyo dyan. Ito ang nakasulat sa pahina 83. Sinabi rin nila
Hindi yan pahayag ng pare. Sa mga INC yan na pahayag, kaya sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Oh, yan. Ang binasa nila, ito lang mabasang, ang pananalitang mesa ay hindi matatagpuan sa Biblia. May karugtong. Ngunit, ang katunayan ng mahal na mesa ay natatagpuan. O, napansin ninyo? Hindi talaga sila matakot, ano? Nagawin nila ang pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pagkatapos sabihin, inaamin ng otoridad Katoliko, mga kapatid, na yun palang aral nila na misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ulitin ko, ano ba ang argumento ni Marcoleta kaugnay diyan? Pag pinutol-putol mo, anong sabing Marcoleta? These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Nako, yun na. Yung pagputol-putol, narrative can be distorted. Ganon yun. Kaya, napansin kaya ni Marcoleta na yung inaniban niyang sikta, matagal nang ginawa ang ganitong uri ng pangangaral? Tuloy natin. Ano pa pong aral ng Iglesia Katolika ang wala sa Biblia? Yan po. Sa aklat ng Discourses on the Apostles' Creed, page 16, ikinikintal natin sa ating noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. Yun anyang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito, sabi po nila, hindi ipinag-utos ng formal ng batas ng kasulatan. So, ganon sila. Kumuha lang ng bahagi, iniwasan na ang karugtong. Bakit ano po ba ang nakasulat sa Discourses of the Apostles' Creed? Ito ang binasa nila, mga kapatid, Napansin ninyo? Ito. May bahagi sa paragraph na yan, sa huling bahagi, before ang meaning of the cross, makita ninyo. Ito binasa nila. These practices are not commanded by a formal law of Scripture. Yun lang ang binasa nila. Pero iniwasan nila yung but. But tradition teaches, custom confirms them. Faith observes them. Yun ang iniwasan nila sa aklat na ito. Naku, grabe talaga, no? Nang ginamit nila itong aklat na ito, mga kapatid. Sa Discourses of the Apostles' Creed, iniwasan nila na pati sa tradisyon daw umano, pinatunayan yung pag-antanda ng cross. Malinaw naman sa Biblia na hindi lang Biblia ang nakasulat sa Ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, merong ipatanggap tradisyon din. Kung hindi sila sang-ayon ng tradisyon, halimbawa ang INC, diba, nagdiwang kayo ng birthday, bawat mga miyembro, kahit sa founder ninyo. Biblical ba yan? Diba, tradisyon yan. Nagdiwang kayo. Tradisyon yan. Magkasal kayo, gumagamit kayo ng singsing. Asan sa Biblia yan? Sumusunod kayo ng tradisyon. Diba? Kaya, yung sabi nila na inaamin, ayon mismo dito, ng simbahang Katoliko, na hindi yan, hindi daw umano sa Biblia. Pero kung tingnan natin ang mabasa, sandali may bahagi dito
sa Ezekiel. Ito sa Ezekiel kapitulo. May binasa ang ministro nila. Ito. O ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Nako! At kung ituloy yan, yung walang tatak, kandidato sa patay ayon sa Biblia binasa ni Ramel Parba. So ngayon, delikado. Pa? Mga kapatid, okay, tuloy natin sila sa paggamit sa mga aklat katoliko. Ang tanong ko Robin. po ito, Kuya Siriac, ang tanong ko ito, baka naman kapag nag-antanda sila ng krus, ay magiging banal sila at magiging karapat-dapat sila kapag gumamit sila ng krus na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Di ang pasagutin po natin yung aklat nila rin mismo. Ano ba ang nangyayari sa mga nag-aantanda sa noot kanang kamay? Ito na may ibang paraan sa deception, mga kapatid. Sa aklat katoliko, ano daw mangyayari sa mga nag-antanda ng cross? Aninong kampon ba sila? O kaninong kampun daw? At ito ang ginagamit nila, Pasyon Candaba. Ayon na rin sa kanilang pari, sa kanilang aklat. Ayan, paano po babasahin natin, Kuya? Pasyon Candaba ni Aniceto de la Merced, page 207, ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilalanan na sila nga kampong tunay nitong anti-kristong hunghang. Kuya Robin, nababanal po ba sila pag nag-sign of the cross sila? Hindi po, sapagkat antikristo na, kalaban ni Kristo, hunghang pa. Okay, pakita natin mga kapatid. Ang binasa ba nila ay may kaugnayan sa pag-antanda ng cross? Hindi. Ito'y sinipi galing sa Revelation. Walang mabasa dito na pag-antanda ng cross. O, tingnan niyo. Itong binasa nila, pag-uutos, magkintal sa noo o kanang kamay. Pansinin, sa English or, ibig sabihin, saan man. Noo, hindi. At ang ginamit yan, kanang kamay. Sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Ngayon, asan ang pag-antanda ng cross diyan? Diba? Yun ang taktika nila para madaya mga inosente. Maling pagbasa at matinding pandaraya gamit ang pasyon ng Candaba, mga kapatid. Matinding pandaraya yan. Yung ginawa ng INC, ginamit nila ang pasyon Candaba, pahina 210, at ayon sa kanila na ang pahayag daw, sinabi daw sa nakasulat dito na ang pagtanda ng cross ay gawa daw ng antikristong hunghang. Wala naman tayong mabasa. Ngunit kapag binasa natin sa aktwal ang nakasulat, mga kapatid, wala namang ganitong direktang pahayag na ang sign of the cross o pag-antanda ng cross ay antikristong hunghang. Ang tunay na nakasulat, nabasa na natin, ipag-utos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. Malinaw na hindi tumutuko yan sa pag-antanda ng cross. Bakit? Ang pag-antanda ng cross ay ginawa yan sa noo, sa pamamagitan ng kanang kamay, sa noo, at sa dibdib, at sa balikat. Samantala, ang binasa nila dito
sa aklat na ito, magkintal sa noo o kanang kamay. Ha? Ang English ng o ay or. Ibig sabihin, saan man ito? Sa noo man o sa kanang kamay? So therefore, hindi yan tumutukoy, mga kapatid. Hindi yan tumutukoy sa pag-antanda ng cross. Kaya, yan pa lang, nakilala na ninyo ang mga ginagawa nila na kung hindi ninyo pag-aralan mabuti ang ating pananampalataya, delikado, matangay kayo sa ganitong estilo. I am Catholic, I am alive, I am the